Sa paghupa ng ulan dala ng habagat, ilang tulay ang nasira. Dahil dyan, kaya sanagip ang 15 stranded na guro sa Oriental Mindoro. Nawasak na tulay rin sa Zambales ang nagdulot ng pagka-isolate ng 1,000 pamilya roon, kabilang ang mga katutubo. May report si Von Aquino. Halos bumigay na ang tulay na kawayang ito sa Barangay Lisap, Bungabong, Oriental Mindoro. Pero pinagtsatsagaan at maingat na itinawid dito ang 15 guro ng Naswak Elementary School matapos ma-stranded. Sinira kasi ng humaragas ang tubig ang tanging tulay sa lugar nang manalasa ang habagat noong Miyerkules. Kaya bumalik sila sa eskwelahan at doon na natili hanggang sa dumating ang rescue. Nasira rin ang isang tulay sa San Marcelino, Zambales. Isolated ang 1,000 pamilya kabilang ang mga katutubo. Plano ng lokal na pamahalaan na magpagawa ng wooden footbridge para sa mga tao at temporary steel bridge para sa mga tricycle. Hindi na katulad nung dati na medyo mababa. Itataas na lang ngayon para magkaroon pa rin ng access. Sa tala ng San Marcelino LGU, aabot sa 2.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bayan. Mahigit 10 milyong piso naman ang halaga ng mga napinsalang bahay. Kabilang sa mga napinsala ang mga tirahang ito na lumubog ng matabunan ng lahar. Bukod sa pag-apaw ng ilog bunsod ng 3 linggong pag-ulan, dumaloy rin ang lahar mula sa Mount Pinatubo nang masira ang dike. Dahil sa malawakang pinsala, isinailalim na ang probinsya ng Zambales sa state of calamity. Animoy nakatirik sa tubig ang mga bahay sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Ang evacuation center, mararating lang gamit ang bangka. Kalbaryo na ng mga residente ang baha. Simula pa nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 at nagbara ang lahar sa daluyan ng tubig. Sa isang bahagi ng barangay na dati ng lubog sa baha, nangingitim na ang tubig. Ngayon, pati ang kabilang bahagi binaha na rin dahil sa pag-apaw ng ilog. Gawin na siguro yun talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard o ano pa man yun, basta ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming. May plano ng gawan ito ng panibagong dike at pagpapataas ng mga ripra para hindi umapaw ang Pampanga River. Ayon sa Bulacan PDRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Isa pang epekto ng pagbaha ang dumaraming kaso ng leptospirosis. Sa National Kidney and Transplant Institute, nasa 19 ang leptospirosis cases. Sa San Lazaro Hospital naman, umabot na sa 50 ang inadmit dahil sa leptospirosis. Karamihan late kasi, so dapat marirecognize din ng mga tao kung paano ba ang simptomas. Pag na-expose ka, pakiramdaman mo na sarili mo. If you feel unwell, meron kang lagnat, sumakit yung muscle, sumakit yung joints mo. Kasi malala na pag nanilaw ka na, malala na yon. Pag umihi ka ng medyo iba na ang kulay o kaya hindi ka umiihi, medyo malala na yon. Yun yung mga napupunta sa amin na severe cases na. Ang problema naman sa Dagupan City, Alipunga. Hindi ako nakapagbuta. Maghapon lang yun. Naguhugas ng mainit na tubig tapos minimidyasan ko pag nagamutan na. May mga fungal elements po kasi na maaaring nandoon po sa tubig baha at maaari pong kumapit doon sa mga paa ng ating mga biktima. Yan po yung pinakagusto ng ating fungi, yung mamasa-masa at maruming environment. Von Aquino, GMA News.